Eto, chika ko Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Everyone, may mabilis na chika lang ako. Kahapon kasi galing kami ng SM North. Tapos chat na ako. Sabi ko, fam, where are you? Sabi nila, SM North. Saan po kayo banda? Sa SM North. SM North. So, inulit ko. Sabi ko, saan ko po kayo hanapin? Saan po kayo banda? Sa SM North. So, ito yung sabi nila sa akin. Sobrang funny talaga ng mga tita ko, guys. SM North nga kami. Dito kami sa SM North. Sa may... Anong floor ba to? Anong floor ba to? Sa SM? SM North. Kasi tinatanong ni Joby. Ako palang kita kasi ako. Basta SM North. Basta SM North din. Saan nga kayo banda? Saan nyo ako dalahin? Ano ba kayo? Grabe, pero guys, nagkita naman kami sa SM North. At saka ang kapal na mukha ko, nag-Sharon pa talaga ako. Ang dami kong kinain, busog na busog ako. Thank you so much, fam. Love you, fam. Wait lang, ang dami ko energy magkwento. Pero alam nyo, throwback dun sa naging magulang ako bigla ng delivery rider. Ay, opo ma'am, na-pick up ko na po. Opo ma'am, salamat po. Ma'am, dito na po ako, ma'am. Sa may court po ba? Dito ako sa may court, ma'am. Sige nak. Diyan ka na lang. Kunin ko na lang dyan nak para hindi ka na mahirapan. Okay, may chika ulit ako. 16 years old sa akin nangyari to. Tapos, hindi ko siya makakalimutan kasi sobrang lakas ng ulan. Tapos, nahihirapan ako umuwi. Kasi nga, maglalakad pa, tapos magta-tricycle, tapos maglalakad pa ulit. So, ang nangyari is, sabi ko sa tricycle, Kuya, pa-special po. Ganda, special. At di sabi ni Kuya, sige, tara ma'am, sakay ka na. So, meron kami nagdinaanan na ganitong kalsada. Hindi naman baha dito, pero dito baha. So, dyan dumaan si Kuya. Sabi ni Kuya, ma'am, taas mo na lang po yung paa mo. Taas ko yung paa ko ganyan. Para hindi po kayo mabasa. Di ganyan itsura ko sa tricycle. Tapos, nakikita ko, parang unti-unting umaangat yung tubig sa loob ng tricycle. Syempre, ayaw ko mabasa yung paa ko. Di inangat ko palalo. Tapos, parang nararamdaman ko na parang may basa sa short ko. Hindi lang sa short ko. Sa panty ko. Hindi lang yung panty ko. Parang yung puwet ko din nabasa. Tapos, pag angat namin, sabi ni Kuya, ma'am, okay ka lang? Nabasa po ba kayo? Sabi ko, hindi po, okay lang po. Talagang sa kagustuhan kong maligtas yung sapatos ko. Nabasa naman yung panty ko. Maraming salamat na lang talaga at hindi ako nireregla that time. Wait lang. Ano nangyayari? Bakit sa akin sinisisi ng mga tito at tita ko ang pagiging bading ng mga pinsan ko? Wait! Bibigyan ko kayo ng context. Ako ang kauna-unahang baklang may pek-pek sa pamilya. Apo, pamangkin, pinsan at anak. So, 12 magkakapatid sila mama. At sa 12 na yan, lahat yan may anak. So, ang dami kong pinsan. Tapos ngayon, na nagkakaroon ng signs na ang mga anak nila o mga iba sa mga anak nila ay nagiging part ng LGBT, sa akin nila sinisisi. Pabiro lang naman nila sinabi, pero sineryoso ko. Dahil ako ang star at bida kontra bida sa storyang ito. Bakit kasalanan ko? Hindi ko kasalanan. Ano ba kayo? Bakit ako sinisisi? At saka kung sa akin man kumukuha ng lakas ng loob ang mga pinsan ko, so be it. I'll be accountable. I'll take full responsibility. Pasintabi na po sa mga kumakain dyan. Ako po ay magkikwento about sa EAT. Yes po, opo. Isa po ako sa mga bata na na-EAT sa school nung grade 1 ako. Recess time, nakakaramdam na talaga ako ng hindi maganda sa aking tiyan hanggang sa gumilid ako at umupo. Doon lumabas ang EAT. Pagkatapos ng recess, nagklase kami. Sabi ng kaklase ko, "Teacher, ang baho." Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Sobrang mahiyain ko nung grade 1 ako. Sumunod na teacher, dumating. "Teacher, may mabaho po talaga." Hindi ulit ako nagsasalita. Tahimik lang ako hanggang mag-uwian, hindi nila nalaman na ako yun. At ito na nga ang sunod na nangyari. Akala ko, ako lang ang susunduin ng tito ko. Hindi. Kasama ang kuya ko, ang pinsan ko, ang asawa ng tito ko, ang nanay ko. So, sikip kami sa sasakyan. Sino ba ang pinakamaliit nung mga time na yon? Ako. So, kailangan akong kandungin. Habang pauwi kami, nakakandung ako sa nanay ko. Pagkaupo ko talaga naramdaman ko na, nag-flat. Tapos biglang sabi ng tito ko, "Ano ba yun? Bakit may langaw?" may langaw sa loob ng sasakyan. Tapos tinatry nilang alisin yung langaw. Ayaw talaga umalis ng langaw hanggang sa umiikot sa akin yung langaw. Habang umiikot sa akin yung langaw, tahimik lang ako, hindi ako nagsasalita. Hanggang sa nakauwi na kami, na-discover ng nanay ko na may EAT nga ako at pinagalitan niya talaga ako.
Chika ko sa inyo yung nag-working student ako nung 4th year ako sa BPO. Tapos lahat ng problema ng customer na to parang sa akin niya lahat binaksak. So quick background lang. Cable company yung account ko. Tapos meron kaming tinatawag na cable box. Doon i-connect yung TV para lahat ng channel doon makikita. Tapos may satellite na taas, ganyan. Ayun yung customer in-installan. Tapos tumawag, sabi niya sa akin, ano to, bakit hindi nag-on yung TV ko? Sabi ko, nakasaksak po ba? Sabi niya, nakasaksak, malamang. Nagalit siya. Siyempre in English to. Mas komportable lang ako magkwento in Tagalog. Sige po, yung cable box po ba naka-open? Nakasaksak po ba? Malamang, nakasaksak nga. Lahat nga kaya nakasaksak. Kaya may chururot ganyan. Sige po, pwede po bang i-troubleshoot na lang natin? Pwede pong pakilong press ng power button ng cable box? Walang ilaw! Hindi umiilaw! Ano pong nakikita nyo sa screen? Black screen lang yung nakikita ko. Pilipino ka ba? Ay, uy, racist kalaban. Diyos ko po. Edi, patience is a virtue. Yes, Filipino ako. Ano naman, ganyan. Dahil tutulungan pa din kita. Tapos ang dami niya nang sinasabi, dahil Filipino ka, hindi mo ako matutulungan. Ibigay mo sa akin yung supervisor mo. Lahat na ng problema ko dito dahil sa inyo. Kasi, bakit kasi kayo nag-i-install ng ganito. Dati marami akong channel. Ngayon, hindi na ako makanood. Ang dami yung sinasabi, ganyan. Tapos sabi ko, feeling ko walang kuryente to. Sabi ko sa utak ko habang dumadaldal siya, walang kuryente to, kaya ganyan. Daming sinasabi. Kita siya ng salita, churut, daming sinasabi. Biglang yung asawa niya nagsalita, Babe, there's no power. Lintik na yan. Sabi ko na. Nahulog pa. Sabi ko na. Wala kayong power. Eh di ako naman sabi ko, hello, narinig ko yon. Sabi niya, sorry, end call. Huwag kasi tatawag kapag tanga-tanga. Woo! End call ko na din to. Lahat bawat kibot, konting problema, itatawag, nakakaloka talaga. Anyway, saludo po sa inyo, mga call center agents. Eto, chika ko Nung grade 3 kasi ako, tahimik lang ako. Tapos pinagmamasdan ko lang yung paligid. Hanggang napansin ko yung kaklase ko na maangas. Maliit lang siya, hanggang dito ko lang siya. Maliit lang din ako that time. Ang yabang niya. Inaangasan niya yung mga teacher. Poging-pogi siya sa sarili niya. Feeling niya crush siya ng mga babae. Tapos yung lakad niya ganyan. Sabi mo, ang liit-liit na tao, tapos ganyan maglakad. Pikon na pikon ako sa kanya, sobra akong pikon. Sobrang inis ko nga sa kanya, sabi ko sa sarili ko, dadating yung araw. Mababawian din kita. Yan. Tapos recess time. Papaligiran siya ng mga kaklase ko. Nilalaro yung buhok niya, tapos nilalaro yung polo niya, di napapaligiran nga. Naliguan. Di sabi ko, this is my chance. Habang napapaligiran siya, pinasok ko yung kamay ko sa loob ng mga tao, hanggang sa nahawakan ko yung kanyang pisngi. Ginanon ko talaga Ginanon ko yung pisngi niya. Sobrang lakas. Tapos tinanggal ko yung kamay ko. Tapos umalis na ako. Tapos nakarinig ako ng sigaw. Sabi niya, aray! Sino yan? Ikaw yan? Isusubo ko kayo kay ma'am. Isusubo ko kayo kay ma'am. Aray, ang sakit. Aray, sino yung kumarot sa akin? Di naririnig ko siyang nasaktan. Sabi ko talaga sa sarili ko. Sama na ugali. Uy, huwag kayo maging violente. Masama yun. Pero alam nyo, after nung kurot na yun, mabait na siya sa mga teacher. Tapos may respeto na siya sa mga babae. Tapos tumahimik na din siya. Tapos hindi na din siya maangas maglakad. Kalmado na lang siya. Sa kaklase ko na yun, I'm sorry. Ako yun. Eto, mabilis na chika to Nung nag-BPO ako, naalala ko, nag-tech support ako noon, tapos ang account namin ay mga POS system. So, ang mga tumatawag sa amin, mga business owner, hindi masyadong maraming calls. As in, konti lang yung mga tumatawag sa amin, tapos puro professional pa yung nakakausap namin. So, walang masyadong galit. Ganon. Tapos ngayon, may tumawag. Sabi niya, magpapareset lang siya ng password. Sabi ko, madali lang to. Kailangan ko mag-reset ng password. Sige po, isasend ko sa iyo yung link. So, send ng link. Okay, na-receive ko na. Sige, select mo na. Pagka-click niya, may lumabas doon. I'm not a robot, ganyan. Sabi ko, just check the box. It says, I'm not a robot. Robot? Ano yung robot? Sabi niya, what? Hindi ako pwedeng magkamali ng pronunciation. Sabi ko, again, just check the box. It says, I'm not a robot. Inulit ko pa. Sabi ko, robot. I'm not a robot. Sabi niya, okay. Naloka lang talaga ako kasi after nung call na yun, ano yung robot? Robot? Itong chika na to, panaginip ko to. Yeah! Ang weird talaga ng mga panaginip. Kasi itong panaginip ko, hindi ko kayang magsalita ng letter S. So, ang setting nito, classroom. Tapos, katabi ng classroom, may beach. Since hindi ko nga kayang magsalita ng letter S, hindi ako nagsasalita sa room kasi halos lahat ng mga tinatanong ng prof namin, ng teacher namin, lahat ng sagot, may letter S. So, tahimik lang ako hanggang sa oras na
para mag-break time. Lumabas kami sa beach. Naglalaro kami doon, kung ano-anong ginagawa namin, kumakain kami. Tapos, nakita ko yung parents nung kaklase ko. Meron silang sasakyan doon, tapos kumakain sila doon para silang nagpipiknik. Eh di andun ako, nakatingin lang ako since tahimik nga ako at hindi nga ako nagsasalita. Tapos biglang sabi ng kaklase ko, ay, time na! Kailangan na nating bumalik sa klase. Eh di nagmamadali kami, madali, ganyan. Madali. Hadi, sa kakamadali, tumakbo din ako. Pagkatakbo ko, bumangga ako doon sa tatay nung kaklase ko. Pagkabangga ko, aray! Tapos sabi ko sa kanya, Ori po. Tapos, nagising na ako. Guys, chika ko lang yung nahampas ako ng plywood sa mukha. So, nung mga 8 years old ako, 9 years old ako, ganyan, sobrang maliksi akong bata. Ngayon, naglalaro kami ng bamsak or habulan, ganyan, tas taya-tayaan. Meron dong isang bading na hindi ako mahabol. Taya siya, tapos ako, di niya ako mahabol. Eh, syempre, mapang-asar pa akong bata. Gaganyan-ganyan pa ako. Eh, parang, kunyari, lalapit ako sa kanya, tapos paghahawakan niya ako, atras akong ganyan. Siguro siya, napikon siya sa akin. Sabi nito, ay, sarang ulo to, ay, naaasar ako. Okay. Nakita niya yung plywood sa baba. Pagkakita niya ng plywood, hinuwa niya yung plywood, ginanon niya ako, pak! Tapos ngayon, syempre, pagkatingin ko, ang daming nakatingin na bata sa akin. Oh, okay, hindi dapat ako umiyak, hindi dapat ako magganyan ng face, dapat ganyan lang ako. So ngayon, yung mga kaibigan ko, sabi nila, okay ka lang, ano nangyari sa'yo, nasaktan ka ba, ganyan. Tapos ngayon may tumakbo. Sumbong natin sa nanay mo. Sumbong sa nanay, punta kami kay mama. Sabi nila dun sa nanghampas sa akin ng plywood, lagot ka, susumbong ka sa mama niya. Pagkapunta namin dun sa bahay namin, nakaganyan lang ako. Syempre, ang daming bata, kailangan di nila makita na mahina ako. So, ganyan lang ako. Yan yung eksena ko. So ngayon, tinawag nila yung nanay ko, Ate Jo, si Nene po, inampas po siya ng plywood nito, inampas siya. Tapos nung nagsalita na si mama, ano sabi mo? Sabi ko, mama, siya inampas siya. Sobrang eksena ko talaga, iyak talaga ako para mapagalitan siya. Tapos pinagalitan talaga siya ng nanay ko, as in, ikaw, huwag ka na makikipaglaro sa anak ko. Bakit di mo mahabol? Hampasin mo ng plywood sa mukha. Ikaw kaya hampasin ng plywood sa mukha. Tapos ayun na, hindi na siya nakipaglaro sa amin. Ito na yung chika ko, ayan. Nag-uusap kami ng mga pinsan ko about bangga, tapos dapat hindi ka natutulog or inaantok kapag magdadrive ka. Eh di napashare ako, sabi ko, ako din, muntik na akong mabangga. Pero humalik lang naman yung sasakyan doon sa likod ng truck, nagganon lang. Kasi sumigaw yung girlfriend ko, sabi ng girlfriend ko, ganon. So, syempre, alog yung utak ko. So, syempre, huminto ako. Eh, di nag-share din yung pinsan ko. Ako din, muntik na din ako mabangga. Pero dumaplis lang yung motor ko dun sa tricycle. Pero alam mo, huminto ako nun, tapos medyo umidlip ako. Tapos nung okay na ako, saka na ako nagmaneho ulit. So, ngayon, naalala niyo si Tita SM North? Siya ang nagsalita. Sabi niya, ano yung pinag-uusapan niyo? Bangga-bangga. Ay, wala kayo dito sa pinsan niyo na to. Wala kayo dyan. So, nakisali siya sa kwentuhan na para bang competition yung pag-uusap namin. Ito ang kwento niya. Itong pinsan niyo na to. Nag-gym. Napagod siguro sa gym. Sa sobrang pagod niya, nagulat ako biglang umuwi. Tapos may kasamang lalaki. So sabi nung lalaki, Ma'am, tita, hello po. Yung anak niyo po nakabangga. Hindi nagulat yung tita ko. Sabi ng tita ko, ano nabangga? Bakit nabangga? Anong may sugat ka ba? Anong nangyari sa'yo? Anak, okay ka lang ba? Asan yung gasgas mo? Anong nangyari sa'yo? Ganun ang tita ko. Eksena talaga siya. So yung pinsan ko, sabi niya, Mami, okay lang po ako. Di yung tita ko naman, okay ka lang naman pala. Bakit? Bakit anong ginagawa mo dito? Anong nabangga? Ay, hindi po nabangga. Yung anak niyo po yung nakabangga. Ha? Paano mababangga ang anak ko? Eh, hindi naman yan nakmotor. Hindi naman din nagdadala ng sasakyan. Naglalakad lang yan, diyan nagji-gym. Ano siya nakabangga? Nakatulog daw po siya habang naglalakad. Paano nakatulog? Mami, inantok ako habang naglalakad ako tapos nabangga ko yung dalawang motor. Nabangga ko yung isang motor, nakaidlip ako habang naglalakad, tapos hindi ko napansin. Pagkabangga ko dun sa isang motor, nadama yung isang motor, natumba din. So, dalawang motor yung nabangga ko. So, since kasalanan pala ng pinsan ko, sabi ng tita ko, ay, ganun ba? Magkano babayaran? Okay, sige, ito yung chika ko. So, nung college ako, nagtiteatro kasi ako noon. So, palagi akong pagod, puyat, tapos gusto ko na lang matulog sa biyahe. Eh di ang biyahe ko, bus papuntang monumento, tapos may nakasabay ako doon bata, at saka yung nanay niya. Tapos yung bata sa umpisa, hindi pa siya masyadong makulit, like sumasayaw lang siya. Tapos ako, gusto ko ngang matulog eh. So, kalmado lang ako doon sa gilid. Hanggang sa nagkukulit na talaga siya, like, ang kulit-kulit niya na talaga. Eh ako parang, okay, sige, magkulit ka bata, kaya hayaan kitang maging bata, wala naman akong pakialam. Sige lang, basta wag mo akong pakialaman din. Tapos hanggang sa nagwawala na talaga
yung bata, hindi na siya mapigilan, magwawala na siya, ganyan. Tapos yung nanay niya sabi niya, nak, wag kang makulit anak. So, ganun lang yung nanay niya, pero ako, okay lang naman ako. Tapos yung bata, ganyan niya na ako. Tapos ako, syempre, syempre natutulog na ako. Pero wala pa din akong pakialam. Yung nanay, anak, wag kang makulit. Tingnan mo si ate natutulog, oh. Anong gusto mo, ibigay kita dyan? Nagising ako. Sa utak ko, ibibigay mo sa akin yung anak mo. Ay, ate, hindi mo ako pag-uwi ng bata ngayon. Tulog ako ulit. Kunyari, wala ako narinig. Kunyari, hindi ko sila pinapakialamanan. Tapos hanggang sa, ang kukulit ka talaga. Kayang ganyan talaga yung bata. Tapos yung nanay sabi niya, huwag ka na kasi makulit. Sige, sige, gusto mo, ibigay kita kay ate, ibibigay kita dyan. Doon na talaga ako nagpanik. Siyempre, alam ko namang hindi yun real at hindi naman talaga ibibigay sa akin yung anak niya, di ba? Pero siyempre, that time, siguro sa pagod ko, parang, ate, wag mo akong biruin. Please lang, wag ngayon. Kasi pagod ako eh. Eh di si ate, inulit niya pa talaga. Sabi niya, sige, ibibigay kita. Eh di ako naman talaga. Sabi ko, ay, hindi na to. Hindi mo ako mabibiro ngayon. Walang biruan. Kailangan nating panindigan na to. Eh di unti-unti akong tumingin dun sa bata. Kunyari kayo yung bata. Huwag ka na kasing makulit. Anong gusto mo? Iuwi kita? Ano? Huwag ka makulit. Kulit-kulit mong bata ka? Tumahimik na yung bata. Tapos nung matutulog na ako, biglang, ay, monumento na. Bababa na din ako. Ano ba naman niya? Ito na ang chika ko. Nung nag-start na ako mag-school, tapos natuto na ako magbasa, lagi akong pinagbabasa ng nanay ko. As in, para kapag pumasok ako ng school, tapos may pinabasa yung teacher, alam ko na kung paano ko babasahin kasi nga, binasa na namin siya ng nanay ko bago pa ako pumasok ng school. So one time, pinagbabasa niya ako. Kalmado kami, ang saya-saya niya kasi marunong na ako magbasa. Tapos meron doon parenthesis, nakaganyan, parenthesis. Tapos meron doon, from chururut, ganyan-ganyan. Eh, hindi ko pa alam kung ano yung parenthesis or hindi ako aware na parenthesis siya. So basta ganun. Eh, di babasa na. Sabi ko, ka-from? So, tingin ako sa nanay ko. Sabi niya, anong ka-from? Ulitin mo. Ka-from the chirurut. Anong ka-from? Basahin mo ng mabuti. Ka-from the chirurut. Anong ka-from? Hey, kamay. Palo. Anong ka-from sinasabi mo? Bakit mo kasi binabasa yan? Sorry, hindi ko po mabasa. Hindi mo kasi yan babasahin. Parenthesis yan. Doon ka na sa from. Hindi kasi yan letter C. Dali na. Sige na. Basahin mo na. Ulitin mo. Bumait siya bigla. Narealize siguro na nanay ko, ay, hindi niya pala alam. Okay, sige. Okay, anak. Sige, basahin mo na ulit. O, parenthesis yan, ha. Narealize niya siguro na takot ako sa kanya. Kaya bigla siyang naging mahinhin sa akin.